Isang magandang hapon po sa inyo lahat. At gaya ng dati, siyempre saan man panig usulo kayo ng mundo naroroon ng Pinas. Sumating pong muli ang pagpapala para sa araw na ito. Meron akong napuntahan kagabi na nagla-live. Administration vlogger siya. At siyempre, dahil bago lang ako sa ganitong paggawa ng pagbuo ng ganitong content, maraming bagay talaga akong mga natutuklasan na hindi ko talaga iniisip na ganun ang kalakaran sa ganito palang pagbuo ng ganito mga pampulitikang pagbablog. Dahil ako siyempre ang mga pagbuo ko ng ganitong mga content, wala talaga itong bahid. Ang mga sinasabi ko rito at saka yung mga ipinaparating ko sa inyo, yung mga pananaw ko rito, yung mga opinion ko, talagang yun ay nakabase sa mga karanasan ko na rin at sa mga pinagdaanan ko na rin. Dahil kahit nung una pa naman mahilig talaga akong makialam o kaya makinig sa mga usapin na may kinalaman sa ating lipunan, mga political issue. Mahilig ako sa ganyan dati pa. At naiugnay ko sa mga ginagawa ko nga ngayon, mga nakaraan ko pang mga nagiging karanasan at sa kasalukuyan. At siyempre natututo rin tayo dun sa mga ilang vloggers na sa tingin natin ipatas din naman sila tumalakay. At bago tayo tuluyang pumalaot sa ating pag-uusapan ngayon, subscribe muna ng munti kong himpilan. Makatang tambay po. At paki-like na rin. At yung munting kalimbang, siyempre hindi natin nakakalimutang hilingin. Dut-dutin mo na rin. Para sa ganun, kung may bago akong upload, sigurado palagi mo na rin itong mapapanood. Okay, dut-dut na. Ayaw pa. Ito nga, tutuloy ko itong binabanggit ko sa inyo at gustong ibahagi para sa araw na to. Nagko-comment ako sa kanya. Hindi naman pare-pare ang mga napupunta ko kayang mga vlogger. Mga admin man yan, mga pro Duterte man o kaya pro administration vloggers. Pareho kong pinupuntahan sila at tinitingnan kung ano yung kanilang mga side ba. Ang bawat isa. Yun ang pinakalayunin ko. At pumunta nga ako sa kanya. Ibang vlogger, hindi sila nag-reply sa mga comment ko. Yung kagabi, medyo okay dahil na-replyan na ako. At nagkaroon tuloy ako ng pagkakataon na mag-ungkat sa kanya at bumanggit ng mga bagay na concern ko sa mga vloggers na kagaya niya. Dahil alam ko siya ay administration vlogger. Papansin ko dun sa kanya mga pagtalakay na pinapakita niya yung picture na parang nakakatawa kay BP Sara o kumbaga kapintasan ni BP Sara nung ito nagsasalita ng Mandarin ng Chinese. Paulit-ulit niya pinapakita. Parang ganun lang, tapos sasabihin niya ang pinakamagaling ay si Pangulo o Presidente, si PBBM o si Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, lalo na yung mga nagko-comment. Minura na nga kaagad ako ng isang nagko-comment doon. Di hinayaan ko lang, pero ang gusto ko kayang sumagot lamang. Yung vlogger ang gusto kong sumagot. Hinahayaan ko lang mag-comment ng masama yung mga nanonood din sa kanya, yung mga viewers din yung iba doon. Sa tingin ko lahat naman administration yun. Dahil wala namang salungat na comment doon. Kaya nakalagay lang Sara resign. Mga ganun lang yung mga comment. Ang ibig ko sabihin, pinupunto ko dito. May nag-comment na isa. Siguro para nangungulit yun. Nabuksan ko yung channel niya, kagabi lang yun. Sabi, halata ka naman na binabayaran. Magkano bayad sa'yo? Sabi ng isang comment doon, nabasa ko. Ano magkano?
mas malaki pa nga yung binabayad ng mga DDS vlogger kisa sa amin. Siguro nadulas yan, pero naisip ko, sa una pa lang yung mga pasada, siguro nanood ako sa kanyang halos nasa 5 minuto na, ganyan. O papasa 10 minuto na. Kasi mahaba na rin. Kaya tinitingnan ko yung kanyang pagpasada ng mga linya niya, ng mga words niya. Isa lang, isang klase lang. Ulit-ulit niya yung video na nagmamanda rin si Sara. Tapos yung ulitin niya yung mga magaling si BBM, na pinakamagaling na Pangulo. Tapos babanatan na naman niya ating Pangulong Duterte. Ganun lang, balik-balik niya, sisirain niya na paano, ganito yun, dapat nga talaga dumating ng ICC. Ganun lang, wala naman siyang ibang laman yung kanyang vlog, kundi ganun, isa lang linya. Sirain yung mag-amang Duterte, tapos dudugtong niya naman sa huli, walang ibang pinakamagaling na Pangulo, si PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sabay nag-comment nga ng ganun. Natagni ko. Kaya pala, sabi ko, kaya ganito ang linya ng pagbablog nito. Binabayaran pala talaga. Wala siyang pag-amin na sinasabi doon, pero sa sinabi niya yun, tumatanga pala talaga ito ng bayad, kaya pala ganito yung kanyang linya. Yung kanyang yung buong kabuuan ng kanyang content na yun. Doon lang nakatutok sa sira sa mag-amang Duterte, sabay puri naman kay Marcos. Hindi ko naman sa kanya kinukomment yun. Yung naiisip ko na, bagkos ang sinabi ko nga sa kanya, comment ulit ako. Pinakamagaling pala si Pangulong Marcos. Ano yung pwede mo sabihin sa kanya na pinakamagaling siya ng pakinabangan ng mga Pilipino? Yun, doon nagalit yung mga viewers niya, nagalit sa akin, ulol ka. Ang tawag sa akin may maudigs na ligaw dito sa atin, sabi ng mga kulit. Nagalit. Ang inisip ko, sisibat na rin ako, alis na rin ako, dahil wala ako kuha maganda rito. Sabi ko, binabayaran pala kayo para lang purihin si Marcos. Pero ipaliwanag kung saan siya magaling, na katulad sinasabi ko, hindi pala kayo dun binayaran. Ayaw niya naman sabihin kaya. Sabi niya, umalis ka na, mag-ingat ka. Nagbanta pa siya sa akin. Kaya nila ako napa-open sa kanya. Sabi niya, makatangtambay, mag-ingat ka. Sabi niya, umalis na ako. Ang sinupunto ko, pag ganito palang naging linya mo, political vlogging ang gagawin mo, ganito pala ang estima nila. Meron lang pala talaga silang pattern. Noon, si Priyan, palagay ko lang, haka-haka ko lang. Dito, kahit hindi siya umaamin, talaga, parang nasisigurado ko, parang ganun nangyari. Natitya ko na talaga palang may mga tao, patulad ng sinabi na rin ni Amy Marcos noon, na 400 million pa lang talagang ibinadget nila para sa pagbabayad ng mga vloggers, para lang pabanguhin yung administrasyong ito. Marami din siyang nalalaman tungkol dun sa mga Duterte. Patay lang sinasabi niya, Digong Duterte, si Sara Duterte, mag-ama lagi, pinapalit-palit lang niya. Tapos naglalagay siya ng mga background na mga nakaka-insultong mga tawa, yung mga ganun. Hindi pa siya malaking pangalan sa pagbablog. Kaya siguro yung kanyang pattern talagang hindi rin nahiwalay. Kumbaga binasa lang niya o sinaulado lang niya. Tapos pag naligaw ka, pag nagtanong ka ng iba, hindi na niya masagot. Saka ito, ang ibig ko sabihin dito, talaga sa panahong ito, mga ganun pala talaga ma-inquitro. Dito ka makakita na talagang hindi talaga legit yung mga pinaglalaban nila. Hindi para sa pagmulat sa mga katotohanan sa tao, para sa susunod wag silang magkamali. Medyo makakapagbigay ka ba ng kaunting ambag o gabay sa kanila? Hindi ganun pala talaga yun. Katulad na lang anong isa pa, vlogger din ito.
Magagaling pa 'to. Political strategies kaya ito. Kung sila magbahid ng mga tingnan niyo ang mga panghamon niya 'pag nagta-title siya para lang magkaroon ng buwelta do'n sa gusto niyang tirahing panig. Ang title niya sabi niya, Philippines team versus China team. Oh. Tapos ang ibig niya sabihin dito nung pinanood ko, yung Philippines team ito kanila siyempre ito lahokan na to dilawan at saka administrasyon. Tapos pag sinabing China team, sila Duterte yun. Kung sino man yung mga inendorso nitong nakaraan ni dating Pangulong Duterte, nung sa PDP laban yun, nung sila ay mag-meeting. Nasama nga doon si Philip Salvador at saka yung mga dating mga re-electionist katulad ni Bungo at saka ni Senator Ronald De La Rosa. Yung mga rally kaya sila. Ito yung tinukuin ito, vlogger na ito. China team versus Philippines team. Ang ibig kong sabihin dito, ang pinupunto ko dito, ito nga naman, dahil siyempre madalas nga ang isip nito, ang laki na kaagad. Ang laki na kaagad nung kanyang kabig dun eh. Dahil siyempre alam naman natin yung China ngayon, mainit na usapin dahil nga dyan sa West Philippines eh. At pinagbibintang na lalo na itong mga maka-Duterte na mga pro-China at mga traidor sa Pilipinas. Kaya itong naisip niya kaagad ilagay dun sa kanyang content na Philippines team versus China team. Binagyan na kaagad niya ng isang katiyakang pagpili. Wala pa man yung eleksyon. Kung saan papanig yung tao. Sa China ba o sa Pilipinas? O, di ba? Para nakikita natin doon na talagang yung kanyang title pa lang na yun. Panghamon na talagang para nakakatyak siya na sa kanila papanig. Siyempre, ang ginawa niyang title doon kila Duterte, sa side nila Pangulong Duterte, China. Kaya, di ba? Yes, siyempre alam naman natin ang bawat Pilipino hindi naman talagang maka-China ng katotohanan. Sila lamang ang nagbabahid ng kulay na katulad nila Duterte o yung team nila Pangulong Duterte ay China o maka-China. Kasi nga, propaganda nga ito. Black propaganda warrior itong vlogger na ito. Yun ang ibig kong sabihin dito. Kaya naibahagi ko ito. Ako patas talaga rito. Kahit ako munti pa lang na himpilan. Kahit paano gusto ko rin talagang mag-ambag sa inyo ng isang makatotohanang mga opinion at pananaw. At hindi katulad nitong mga bagay na natutuklasan ko sa pagtagal ko rito sa pagbuo ng mga vlog na ganitong uri.